Praise to you, Lord Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kaya blessed morning at panalangin ng pag-unawa sa mga aral ng ating Panginoon upang maintindihan natin kung ano ba ang pinakamahalaga. Dahil sa daigdig, marami na tayong mga nakaligtaang maka-Diyos. Dahil sa mga makadaigdig naman na pamantayan, maraming mga polisiya, maraming mga panuntunan ng daigdig na kadalasan nakalimutan natin ang maka-Diyos. Okay? Gaya ng ating gospel ngayon kung bakit tinutuligsa ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo. Sabi nga niya, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo. Dahil ano ba ang kanilang mga ginagawa? May mga pagbabago sa practices and tradition na instead na ito ang ini-impose ng Diyos, pero dahil nga sa mga handog, sa mga alay, okay, sa panahon natin dahil sa mga bayarin, marami na rin mga ginagawa ang churches ngayon na minsan naging hadlang sa pagpasok ng mga tao sa simbahan ng Panginoon. Minsan naging exclusive ang church sa mga tao. Okay? Alamin po natin, sabi ni Kristo, kahabag-habang kayo mga tagapagturo ng kautusan ng mga Pariseyo, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. O paano ba hinahadlangan ng mga tagapagturo? Hinahadlangan pa ninyo ang nais pumasok. Okay? Sa panahon natin, maraming requirements ang church. Okay? Maraming mga minsan naging exclusive ang church sa mga tao, gaya ng mga serbisyo. Okay? Kadalasan ang tao ay nahihirapan maka-avail ng serbisyo ng simbahan. Parang mahirap lapitan daw ang simbahan, lalo na kapag mahirap yung nangangailangan. So naging exclusive na. Kung sino lang ang kakilala, parang yun lang. So maraming batas sa polisiya ang simbahan, nag-impose ng mabigat na pasanin. Ngunit ito yung sabi ni Kristo, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo ng kautusan. Wika ni Jesus, alon ba yung pinakamahalaga? Ang katarungan. Yan. Ang pagkahabag. Okay. Ang katapatan. Siyempre yung pananampalataya natin parang nawala na dahil sa mga ini-impose ng simbahan sa tao. Minsan nga sabi ni Kristo, napakabigat na pasanin sa tao. Naging dahilan din yon na ang mga tao lumalayo na sa gawaing simbahan. Kaya ang mga ito ay nakaligtaan ninyo. Sabi ni Kristo, dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ng ibang utos. Kaya isa pa, nagturo ang church ng kabanalan. Di ba sabi ni Kristo dito, na kayo gusto niyo maging ganito ang mga tao, na maging banal. Ngunit puno naman kayo ng kasakiman at pagiging makasarili. Yan. Napakatindi yung sabi ni Kristo na ang church nag-impose ng kabanalan sa tao, and then yung nag-impose naman ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. So hindi siya kaaya-aya sa Diyos. Okay? Kaya ang tawag ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan at Pariseyo ay mga mapagkunwari, bulag na Pariseyo. Puro panlabas lang ang mahalaga ninyo. Sabi ni Jesus sa Matthew 23:26. Ano ba ang sinabi ni Kristo dito? Linisin mo muna ang nasa loob at magiging malinis din ang labas nito. Tama naman kasi ang tao ngayon ay panglabas lang ang naging komportable. And then yung pangloob naman ay marami palang gusot, maraming hinanakit, maraming galit. Okay, dapat kung ano yung inside, dapat yun ang mag-reflect outside. Okay? So, hindi maganda sa harap ng Diyos ang malinis sa panlabas, ngunit sa loob-looban ay napakadumi. Ano bang wika ni Kristo dito? Magaganda sa labas, ngunit sa loob ay bulok at puno ng kalansay. Ano ba ibig sabihin ng puno ng kalansay? Parang basura, mabaho yun, kalansay na eh. Okay? Sa verse 28, wika ni Jesus, ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan.
So, nangyayari ito sa tao, minsan sa church, kadalasan, di ba? Naging exclusive, hindi natin kinikilala, lalo na pag makasalanan, parang, oh, hindi kayo pwede dito. Parang gano'n na ang aura ng church. Pero yun nga, sabi ni Cristo, dapat ang simbahan ang sa Old Testament kasi dapat batas eh. Bago ka pumasok sa templo ng Diyos, meron pa yung mga ritual, di ba? Lalo na mga babae, kapag kakapanganak pa lang, meron silang 40 days, magbilang muna sila ng 40 days para maging karapat dapat silang pumasok sa templo ng Diyos. Okay, kung may mga kasalanan kayo, ito ang ialay ninyo, ihandog. Napakatindi na kung saan, although required na ni Yahweh sa Old Testament kay Moses, pero yung pagdating ni Kristo, parang naging liberal yung pag-iisip ni Jesus kung ano bang mahalaga, ano bang dapat gawin ng tao. Yun ang dapat tingnan din ng church. Alin ang pinakamahalaga. So dito binanggit din ni Kristo yung alin ang mas lalong mahalaga sa Panginoon. Sabi niya, minsan pinapalitan ng paliwanag ang isang bagay para mapasunod ninyo at magagawa ninyo ang nais nyo ipagawa sa tao. Halimbawa, ang bisa ng dambana ng Diyos. Okay? Sabi ni Jesus, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Alin ang mahalaga? Ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Yan, Matthew 23:20-22. Kaya nga, kapag nanumpa ang sinuman na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at lahat ng handog dito. Kapag nanunumpa ang sinuman na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na sa templo. At kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Minsan kasi humihingi pa tayo ng permiso sa pari kung ano ang dapat gawin o minsan ganun eh. Minsan ang church ang nag-dictate sa tao na hindi ka pwedeng maging banal kung hindi ka dadaan sa prosesong ito. Minsan ganun, di ba? So, minsan nakatuon ang tao sa permiso ng pari na ang Diyos naman ang nagpapasya ng pagnanais sa kanya. Ang Diyos naman ang naglilinis eh. Ang pari is presider, di ba? Nag-preside lang siya pero hindi siya talaga ang nagpapasya kundi ang Diyos. Okay, ang pari ay tagapagpaliwanag, not the judge, kung sinong karapat dapat pumasok sa templo ng Panginoon. Minsan, ina-explain natin yung mga walang damit, mabaho, di ba? Parang hindi sila karapat dapat sa church, sa templo ng Panginoon. So, mag-ingat tayo dahil ang Diyos ang nagpapasya para maiwasan din ang sabi ni Kristo, kahabag-habag kayo, di ba? Sa pagdating ng araw, yung paghuhusga ng Panginoon, baka kahabag-habag tayo. Mga kapatid, dapat maunawaan natin na ang nakikita lagi ng Diyos sa tao ay ang nilalaman ng kanyang puso. Yan, hindi yung panlabas. Di ba di ba yung mayaman at yung isang pulubi na si Lazaro? O dahil si Lazaro ay pulubi, mabaho, may sakit pang ketong, kahit tubig, wala man lang nagbigay sa kanya. At doon sa harap ng mayaman, di man lang binigyan ng pagkain. So, kinuha siya ng Diyos, namatay siya. Ang mga anghel pa, take note, ang mga anghel ang nag-akyat sa kanya sa langit sa kaharian ng Panginoon. So, sa panlabas, nakikita natin siyang mabaho, may ketong, pero sa panloob, nakita ng Diyos na yung busilak, okay, yung dalisay na puso. Okay? So, laging nakikita ng Diyos ang nilalaman ng ating mga puso. Kaya, kung may gustong pumunta sa church, kung ano man ang kanyang kahilingan, so dapat ang church ay mag-provide. As yun naman talaga ang pinaka-purpose ng church, to provide. Okay? Minsan kasi pera-pera na. Pag walang bayad, ay wala din. So, wala tayong maitatago sa Diyos. Lahat ay hayag sa Kanya. At yun din ay maging pamantayan ng Panginoon, yung paghuhusga, yung mga ginagawa natin sa kapwa. Ecclesiastes 35:13 and verse 17, tungkol sa katarungan ng Diyos, yan, pag-usapan natin yung katarungan ng Panginoon. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan at wala siyang itinatanging sinuman. Lahat
mayaman, mahirap, gwapo, o ano man yan sa daigdig, lahat ay welcome sa Diyos. Kinalulugdan ng Diyos ang tapat na naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Ang panalangin ito'y agad nakakaabot sa langit yan. Alam niyo, yung mga pulubi, mas malakas yung panalangin nila sa Diyos kung sila'y dumadalangin dahil doon nakatuon ang paningin ng Panginoon sa mga walang nagmamahal, di ba? Alam niyo nung sabi ni Kristo, kung kayo'y naghahanda, sino bang dapat imbitahin? Di ba, binanggit ni Kristo na, wag yung kapatid ninyo, wag yung imbitahan yan. Wag yung kamag-anak ninyo. Ang karapat-dapat ninyong imbitahan kapag may party-party kayo, yung mga walang kakayanang mag-party. Gaya ng pulubi, yan, mga street children, yan. Sila yung walang kakayanang mag-party. So yun ang imbitahan ninyo. At yun ay kalugod-lugod sa kaharian ng Panginoon. Kailangan pag hindi natin naimbitahan yung mga kapatid natin, galit na. Okay? Kinalulugdan ng Diyos ng tapat na naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Okay? Ang dalangin ng mapagkumbaba ay tumatagos sa mga ulap at hindi tumitigil hanggat hindi maabot sa Panginoon. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ang kataas-taasan at iginagawad ang katarungan para sa mga taong nasa katwiran, ngunit sa masama na may hindi niya ipagpapabukas ang parusa. Yan. Kaya may mga consequences na pangyayari sa tao. Kahit may komportable na tayo, may trabaho, may pagkain, may maraming resources, pero ang nangyari ay parang kinakapos. Maraming nangyayari sa buhay. Di ba binanggit ko dati na kung anong meron tayo ngayon, dapat gamitin natin yan. Gaya ng pera, gamitin mo yung pera, gastusin mo yan. Huwag mong hintayin na ang sitwasyon, ang tadhana, ang mag-dictate sa'yo na gastusin yan. Kaya may nangyayari sa tao, nagkasakit, minsan humahantong pa sa kamatayan, kaya walang magawa ang tao, gastusin ang mga nakatago, mga nakaimpok. Kaya huwag niyong hintayin na yun ang mangyari. Okay? Minsan nahihirapan ang tao interpret, mag-unawa sa daigdig dahil makadaigdig na ang ating pag-iisip. Nakalimutan natin na ang mga bagay-bagay sa mundo ay nilikha ng Diyos para masustain ang pangangailangan ng tao. Take note para masustain yung pangangailangan ng tao. Kung bakit may mga taong kinakapos, dahil halos ang mga tao ay tinatago na, ang pera tinatago, iniipon, instead of gagamitin para sa pangangailangan. Kaya ang apektado, yung mga walang trabaho. Yun ang nangyari sa panahon natin. So, sana'y maging makatarungan tayo kasi yun din ang nais ng Panginoon, makatarungan sa lahat ng bagay. And then, yung habag, mahalaga din yan bilang tugon sa kalooban ng Diyos, yung katapatan at pananampalataya. Sa Habakuk 2:4, kaya ano ba ang mensahe ng Panginoon? Ito, matindi itong sinabi ni Yahweh sa panahon ni Habakuk, Propeta Habakuk. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas. Totoo naman. Minsan sinasabi natin, bakit yung pang mga masama ang naging mayaman ngayon? Sabi niya ni Kristo, darating ang oras na talagang sisingilin yan. Huwag kayong mag-alala. Yung namuhay sa hindi maganda ay may time talaga na ibabagsak. Okay? Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Mas lalong bibigat ang parusa kung may kasamang panlalamang o panlinilang sa kapwa. Okay? Isa yan sa mga babala ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, upang maiwasan natin ang parusa ng Diyos, yung kabahabag-habang, kasi pangit yung sasabihin ng Diyos, oo nga, tagapagturo kayo, nasa templo kayo, pero ang sabi ni Kristo, nakikita ko yung dumi ng inyong pag-iisip, yung pagiging makasarili, panlalamang, yan. Napakatindi yung pananalita ni Kristo sa ating ebanghelyo. So para maiwasan natin ang kahabag-habag at parusa ng Diyos, ano ba ang dapat gawin natin? Gawin ang tama. Tayo'y magpakumbaba upang makaligtas sa parusa ng Panginoon. Ang puot ng Diyos ay napakatindi. Sa Old Testament, yung nagpahayag ang Diyos yung 10 sumpa. Imagine, yung sa panahon ng Ehipto.
na ang loob ng bahay may palaka, sa labas may palaka, mga insekto, ang tubig naging dugo, yung mga panganay na anak nagkasakit. Talagang nagpahayag ang Diyos ng galit sa taong mga walang pananampalataya sa Kanya. Mabuti yung panahon natin ngayon ay awa at habag yung pinapakita ni Kristo. Kaya yun, sa darating na wakas ng panahon, doon din masaksihan natin yung puot ng Diyos. Kung sa Old Testament, agad-agad, pag makasalanan, merong sumpa agad, may padala yung parusang Diyos. Sa New Testament, hinayaan tayo, ang term nga ng mga apostol ay nagtitimpi ang Diyos sa mga kasalanan. Pero yun nga, darating ang panahon na kahit matuwid ang Diyos, kahit mabait ang Diyos, may parusa pa rin sa mga taong ayaw talagang makinig o ayaw magbago. Okay? So, gawin ang tama at tayo magpakumbaba upang makaligtas tayo sa puot ng Diyos. Kung masunurin ka sa kalooban ng Diyos, dahil nasa piling mo si Yahweh na iyong Panginoon at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay, ang kanyang pag-ibig ang magbibigay sa iyo ng panibagong buhay. Totoo naman, kung masunurin tayo sa Diyos at makatarungan, may pangako siya sa tao. Na ano bang pangako ng Diyos kapag masunurin ka, kapag may takot ka sa Diyos? Sa Malakias 3:17, ito ang sabi ni Yahweh, maging akin sila. Okay? Sa araw na ako'y kumikilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Ay ililigtas tayo ng Panginoon. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. So, darating talagang panahon na mayroong separation between good and bad. Okay? Kung hindi man ngayon nalasap yung hustisya sa mga taong dumaraan ng matinding hirap sa daigdig na ito, gaya ng mga injustices na pangyayari sa buhay, darating ang panahon na makamit mo yung katarungan mo. Kaya kung hindi man sa lupa, ay doon sa kaharian ng Diyos. Napakatindi yun kapag kaharian ng Diyos ang doon na igawad ng Panginoon kasi permanent na yun eh. Kung sa impyerno talaga, permanent na yan. So mga kapatid, upang maiwasan natin ang puot ng Diyos, exercise natin yung pagiging makatarungan dahil mahalaga yan para sa Panginoon. Yung habag, yung katapatan. Siyempre kung meron tayong katapatan sa isa't isa at habag, maiwasan natin yung pagiging exclusive, kundi pagiging inclusive. Para bagang tinitingnan natin ang bawat isa na anak ng Diyos. Lahat tayo mga anak ng Panginoon na hindi ang simbahan na nagsabing, hoy, hindi ka anak ng Diyos. Hindi. Ang Diyos, mga kapatid. Nung dumating si Jesus, talagang sinasabi niyang, itinuturing ko kayong mga kapatid. Pero kung ayaw nyo, hindi, nasa inyo na yan. Pero ang Diyos, si Jesus mismo ang nagsabing, tinuturing ko kayong kapatid at mga anak ng Diyos kung kayo sumasampalataya sa akin. So, yan, isa yan sa mga dapat maintindihan ng tao para maiwasan natin yung parusa, yung pagiging kahabag-habag. Kahit ikaw ay tagapagturo, bishop, pari, o pastor, kung hindi makatarungan yung pakipag-deal natin sa tao, kung baka nag-impose na tayo ng mabigat na pasanin sa tao, yan ay kahabag-habag sa kaharian ng Panginoon. Okay? Amen? And the name